Ako po ay nagpapasalamat at sinamahan nyo kami ngayon dito sa The Global Filipino Investors. This is our Thursday's Facebook Live session. So anong meron ngayon today? Simple lang naman, we'll be sharing stories from dating mga OFWs, no? Itong mga kasama ko ngayon, they work abroad for some years and then they figure out no, that they're ready to go home in the Philippines. Gusto na nilang makasama yung mga mahal nila sa buhay. Gusto na nilang makapiling yung ano ba yung pakiramdam na nagtatrabaho ka ulit sa sarili mong bayan, sharing your talents. Ayan, okay? So, ngayon, before I go there, gusto ko muna ulit pasalamatan yung mga kasama ko sa... Well, I went to Bicol. I was in Bicol yesterday. Actually, dumating ako doon last Tuesday. So, we had a seminar with the JCFAP Bicol. And I would like to thank again sila Francia, Kesha, Karen, of course, si Aiko of JCFAP Manila, Nicole, and the rest of the JCFAP officers. It is a job well done to all of you. Especially dun nga sa mga nakasama ko sa JCFAP Bicol, sobrang sarap ng Bicol Express nyo. Grabe, pagpunta ko dyan, I'm sure lilibre nyo ulit ako, no? Okay? And by the way, guys, no, I would like also to thank the rest of the mga nakasama ko sa JCFAP in CDO. I know JCFAP will be going to Batangas this Saturday. And of course, by first week or second week of October naman, Davao naman sila. And also, as well, kami rin po sa Philo Cooperative. If you're following Philo Co-op, kami rin po ay pupunta sa Davao. This Saturday, we have an event there. So yung page natin, puntahan na lang po natin yung Philo Co-op to know more about our upcoming event. No, it's a free seminar. I'll be the one to conduct the seminar. We'll be conducting personal finance, budgeting 101, network computation, and of course how to earn money through the cooperative initiatives. No, so lahat yan pag-uusapan natin once we conduct our seminar dyan this coming Saturday. And of course, ano pa ba, no? I would like to also thank the rest of TGFIs natin watching. Ayan. Si Kin-chan, hello Kin. Ito, suking-suking natin lagi nanonood dito sa sa TGFI Facebook Live session. Salamat for watching. Comment lang kayo para mabasa ko yung mga comments nyo. So, before we go to the comment side, ulit, gusto ko munang siguro start na muna tayo sa news kasi alam ko yung session natin today will be medyo magiging mahabang usapan dahil nga we have 5 guests here. Imagine, 5 yung kasama ko ngayon dito sa ating TGFI Hub. Hindi rin namin alam kung paano kami nagkasya dito. Ngayon, naghihintay na lang sila katabi ko sila ngayon, no? So, we'll go now dun sa ating TGFI News. Alright, so let's go to our TGFI News bago ako magbasa ng inyong mga comments. Sige, one moment. Ready na ba sa ating ang ating Mr. Production? Jelix, we're good with the news? Okay. So let's go with our news number 1. Okay, this is a good news. Okay, good news kasi nga for ito pala, baka nagtataka kayo ano yung tumutunog. This is my bell. Okay? So bakit may bell ako dito? Dahil para lang ma-aware kayo, no, that we are energetic here in TGFI. Ayan, okay? So again, for our first news, we have NAIA Expressway opens toll-free for 1 month. Ayan, di ba? Kung kayo po ay dadaan sa papunta kayo sa NAIA airports, kayo po ay makakakuha ng libreng daan or hindi ka na kailangan muna magbayad dun sa ating mga NAIA Expressway connecting to different parts of NAIA terminals. Libre po yan for the next 1 month, which is good. I do think na ang start dito is 12:01. This is Thursday. So, Thursday kanina madaling araw. So, start na po. You can already join. You can already take the expressway sa NAIA. So, daan ka dyan. Libre po yan. Kung gusto mo maglakad, bahala ka sa buhay mo. Pwede ka maglakad. Okay? So, this is through the initiative of, ito ang project nito ay kay, let me check. This is, kay Mark Villar. Okay, Mark Villar. Okay, so let's go to good news number 2, economic news number 2. Well, this is a business news. So we have Philinvest Land to spend 5 billion pesos for Mindanao projects. Grabe, this is news through ABS-CBN.
So, good news to for those na mga nasa Mindanao area. Anong ibig sabihin nito? Nararamdaman na ng mga kasamahan natin, mga kababayan natin sa buong Pilipinas, no, that the development in this country, in the Philippines, is starting to grow. Not in Manila lang, not in Metro Manila lang, but in different parts of the Philippines. This is a very good news for all. Kasi nga yung opportunity for the property to create more income, to kumbaga mas mag-appreciate yung property, mas lalaki. To which, eto pa nga, sa mismong PhilInvest pa lang, they are willing to spend 5 billion pesos for the next 3 years. So, for their housing and condominium projects, no? Kasi ako, I went to CDO, ito lang, about 2 weeks ago. Yung last time na nandun ako, it was a year ago, nagulat ako sa development. Medyo, sabi nila, ang CDO daw, medyo laid back yung way of living. Pero pagpunta ko doon, very modernized city. You can see some buildings, you can see may part doon na doon sa may Lim Ket Kai, if I'm not mistaken, para ka nasa Singapore di ba? And then pagpunta mo sa kabilang part, may part na maraming nangyayari, maraming gumigimik, and a very peaceful city. So I'm sure I'm also excited once we go to Davao, which is my first. We'll be going to Davao this Saturday. I'm also excited, no? I'm sure sobrang developed din ng city. So, good job sa ating mga taga Mindanao diyan. This is a good news for all of you. So, hopefully mag-benefit pa kayo dito, no? Okay, we also have the third news. We have a growing middle class wherein ASEAN links boost on Philippine investment prospects. So, ibig sabihin nito, this one is according to Rappler. Sabi nila, no, there's a consistent economic growth, a young and increasingly moneyed population, and the ASEAN economic integration are magnifying the Philippines as a beacon to investors, according to two of the countries as business giants. Okay, sabi ng HSBC Philippines, which is si CEO nila, Vic Veloso, we got around 100 million Filipinos in population. We have around 2.5% population growth rate. Yung consistent natin na GDP, which is around 6 to 7% per quarter. And of course, we are expecting na for the next 6 years, yan yung magiging consistent na GDP natin. So, they can say that a lot of foreign investors will be coming pa in the Philippines. In fact, sabi nila, no, ang UK daw starting to position themselves na mag-invest pa dito sa ating bansa because they can see that we have a very young population and the middle class is starting to grow. So, another good news sa mga ka-TGFI natin watching. Alright? And the last, ito, slight good news kung kayo ay nag-i-invest sa stock market. Ano ba nangyari sa market kanina? I think medyo tumaas ng konti. Why? One of the reason is, sabi nga, no, si Fed or yung Federal Reserve, they keep the rates unchanged. Okay, ano ba ibig sabihin yan? This one, announced of course by the chair of Federal Reserve System, si Janet Yellen. Ano ibig sabihin yan? Sige, explain ko na lang. Ano ba ibig sabihin pag halimbawa, no, ang interest rate sa mga bangko mababa? Okay, kung ikaw isang simpleng mamamayan ka lang, no, ikaw ba mangungutang ka kung mataas ang interest rate o mababa? Of course, mangungutang ka pag mababa, di ba? Kasi nga pag mababa yung interest rate, let's say, bibigyan lang ako ng 5% per year, mangungutang ako. Pag mababa yan, I have the mentality na pwede kong mangutang, marami ako pang spend. Once pinautang ako ng bangko, I can buy the things that I want. Maybe I want to buy a car, I want to buy a house, anything that I want. Ngayon, ano effect niyan for those na nasa business side, no? Ikaw yung may business, apektado yung business mo, your business will start to make money. Okay? And it's a routine. Okay? Now, kung mataas ang interest rate, of course, anong epekto niya, no? Yung mismong bangko, yung mga mamamayan, hindi sila masyado mangungutang. Okay? Pag hindi sila mangutang, of course, mabababa ang spending habits, mag-e-epekto yan sa economy kasi yung ikot ng pera hindi masyado iikot. So, yun yung mismong kinakakaba ng iba nating mga foreign investors. Pag nangyari yan, pag tumaas, increase ng interest hike, of course, pwedeng may chance baka daw mamaya may nangyayari na sa economy ng ganito, economy ng ganyan, or whatever. So ito yung reason ko, okay, kung bakit pwedeng nagre-react yung mismong market ngayon, kasi nga sabi ng Fed, unchanged muna until further notice. Okay? So these are our good news for the week. So let me read your comments before natin i-introduce yung ating mga kasama. Sige.
One moment, babasahin ko lang yung mga comment nyo, no? Okay. Okay, so hi kay Jeneline. Si Jeneline again watching from Riyadh. Hello. Kaya Jojo Kalaranan, hello nyo na lang ako. Okay, si G, eto, lagi na nanonood to. Hindi na kita hello. Si Rafi, kasalanan ni Duterte yan. Oo nga, kasalanan daw niya. Okay, si Florante from KSA. Hello Florante. We have Ann. Hello from Riyadh. Dumadami yung Riyadh. Ann Alcarmen, if you're not yet connected kila Jenny Lynn, kila Jojo Kalaranan, contact mo sila if you guys want to meet each other para at least you guys can meet on a regular basis. Ayan naman yung maganda, no? Yun yung mga ginagawa ng mga ka-TGFI natin for the past years, for the past almost 5 years, no? Kaya lumalaki yung community. At the same time, maganda kasi yan if you're investing, maganda that you are surrounded with like-minded people. Okay? So we have Jooms Jam, hello from KSA as well. Hello Shirley. Okay, si Charmaine. Yes, yan yung Philo Co-op website. Thank you. Tama ba? Yeah. Okay, the fan page. It should be a fan page, okay? Si Terence. Hello Terence, sa pag-share mo ng mga videos kanina. So mamaya i-share ko yung iba mong videos. Ang gaganda ng shinare ni Terence. Okay? So, yes. Okay. So before I introduce our guest for today, siguro mag-commercial lang ako ng 1 minute para ready tayo, no? So, give us 1 minute for this commercial break. Alright, so we're back again mga ka-TGFI. Okay ka lang? Gusto mo makipag-usap muna? Okay, so we're back again mga ka-TGFI. Yan, diba? Sobrang comfortable yung mga kasama ko dito. Sige. O, diba? Kitang-kita kami sa camera, diba? Okay, o. Kita-kita ko nung pinaggagawa mo kay. Okay, so, ayan. I'm back and I'm with 5 people na masasabi ko na sobrang mga naging kaibigan ko to. Hanggang ngayon mga kaibigan ko pa rin naman. Ewan ko lang sa kanila kung hindi nila kaibigan. Okay. Forever yan. Yeah, forever. Wow. Okay. Etong mga to kasi, mga isa sa masasabi natin ng mga idol. Bakit? Sila kasi itong mga to, they are the ones that who decided to go in the Philippines for good. Bakit? Kasi nahanap nila yung passion nila. Totoo ba nahanap niya yung passion niya? Yes. Nahanap nila yung puso nila. 100%. They think so. Okay. Pusong-puso. Sige. Dahil dyan, gusto ko na introduce sa inyo itong mga to. Isa-isayin na muna natin, no? Oh, first off, sa aking pinakakanan. So, I have Mr. Ronnie Billones. He formerly worked in South Korea. Ngayon, nandito na siya for good. Ano yung mga ginagawa niya? Later, isasabihin niya, kikwento niya sa inyo. Pero bigyan ko kayo ng idea, nagtatanim siya ng kung ano-ano. Yes. Okay? And then on my next, is, of course, ito isang tunay na kaibigan. Ito yung lagi ko pa nakwento na nung time na yung hirap kami sa TGFI, siya yung tumulong sa amin and ginawa yung website. Now, he's working with us and he's also a full-time VA specialist and at the same time, he's an internet coach, no? So, no other than Mr. Nolan Lazaro. Ayan. Mag-hello naman kayo. Hingitian nyo lang. Hi everyone. Okay. And of course, mamaya ka na. Ito. Okay. Okay. Of course, I also have ito yung mga Singapore people. Kasama ko naman si Ate Sandy. Si Ate Sandy naman, she also worked in Singapore. You were formerly anong mo architect, no? Marketing. In Singapore. Now, she's marketing her own business, her own farm. Yes. Diba? Marami siyang mga alagang pets na kinakatay niya. Mamaya, ikikwento niya kung anong ginagawa niya. And of course, I have doon sa pinakadulo. Yung katabi mo, yung long hair. Ayan, yun sa pinakadulo. Ayan, ito rin dati na sa Singapore. He found himself na doing full-time financial advising. And right now, he's a unit manager with one of the biggest insurance and financial advising companies in the Philippines. I have Mr. J.M. Atienza. Hello. Ayan. Okay guys. Ako masa naman. Ay, kasi Ay, gano'n. Pilita ako. Okay. Sige, pipilitan ako. Okay. So, sana online si Rex, no? Kanina nakita ko online si Rex eh. Sige. So, ito, guys, no? Ang kasama ko, nakasama ko when we had our third Facebook Live session. So, she was also formerly doing some office tasks noon sa Singapore. One day na-realize niya na yung talent nga niya pang Pilipinas. Well. And now, she's also doing farming. She has her own businesses.
Ayan, nagbabalik si Miss Casey San. Yes, hi everyone. Okay. Ayan, kumusta naman kayo guys? Walang gusto mo isa? Yeah. Kumusta naman kayo? Nangitim ako. Okay, nangitim kayo. Sobra, oo. Okay. Farmer eh. So, kumusta naman ang mga negosyo natin? Okay naman? Negosyo. Doing Ikaw, good? busy. Sige, ganito na lang. Ikaw. Okay, let's have a mechanic. Let's have a mechanic here sa ating episode na to, no? I'll be giving you guys 7 questions. 7 questions. I'll be asking kayo isa-isa para at least, no, mas mas organized. Yeah. Okay. Sige. For my first question, can you please maybe introduce yourself man lang sa ating mga ka-TGFI? Of course, your name, kung pwede nyo ulitin. And of course, saan kayo nag-work before? Ano yung ginagawa nyo? Ayan. Okay, let's start first with you, Billy. Hello guys, I'm Ronnie Billones. Nagtrabaho ako sa South Korea before for 7.5 years. Ayan, ang ginagawa namin doon is yung nagpo-program kami sa company, yung mga IC, diodes, something like that, etc. So, I'm right so more now... on technical ka nun. Yes. Technical. Semicon. Semiconductor. Semiconductor. And then ngayon, nandito na ako sa Pilipinas. I'm the CEO of and founder of Bill Green. Okay. And Wow. ano ba si Bill Green? Okay, yeah. Si Bill Green is yung ang unang-unang ginagawa ni Bill Green is ino-educate niya yung mga ibang farmers na financially, of course. Kasi most of the farmers here, especially sa Zambales, trabaho lang sila ng trabaho. So, nakita ko sa pagsusurvey ko na kailangan nila yung financial education talaga, which is necessary. Kasi nga, trabaho, gastos, trabaho. Ganun lang yung rotation nila. So, nakita ko si Bill Green, isa rin sa instrumento para educate yung people. So more on education ngayon din ang ginagawa mo? Okay. Yes. Nagbibigay ako ng talk, tapos yung mga kung paano gagawin yung sa Manila, how to manage properly, something like that. Okay. And then yung mga pagtanim, which is ang ginagawa ko ngayon, nag-experiment ito si Bill Green ng kung anong-ano with a small amount or sometimes yung walang kapital actually. Yeah. So yun si Bill Green. Ako, interesado pa ako malaman yung mga pinagagawa mo, Billy. Pero bago natin puntahan yan, puntahan muna natin ba natin mga kasama. How about you, Nolan? Ano ang introduce yourself, kumbaga. Okay. Hi, good evening everyone. So my name is Nolan Lazaro and I'm the Chief Technology Officer or Chief IT Officer of TGFI. I'm also a personal finance blogger, Super OFW investor, and I'm a project manager of VA. Ano yung VA? Sila yung mga persons who work from home and earning dollars. Okay? I actually have a webinar on September 30 and I will be teaching you all on how to earn dollars working from home. So sa lahat ng Pinoy na gustong kumita ng dollars, sa mga OFW na gustong umuwi, I'll be teaching and giving tips to all of you. Kita, train tong kasama ko. Sinabihan ko na, i-promote mo kaagad yung webinar mo. Galing. Panalo. Magaling, niready ko talaga to. Ayan, online din pala ang aking kapatid, si Mycel Wicoco Ramelo from Saipan. Hello kay ate. Hi ate. Ayan. Eto, Nolan also posted this. Ayan, poster. Okay. And hello din sa iba nating mga ka-TGFI, si Ate Che. Idol Hi, Ate Billy, Che. Idol Hi, Ate Caroline. Che. Hello. Hi, Yeah. Ate Che. Yeah, lahat ko. Ate Che. Hi, Ate. Ayan, si Jonaline, hello from SG rin. Si Vanch, hello, nakaka-inspired daw panoorin. Oh, thank you for watching, Vanch. Okay? Si Ann, batch 1 po kami ng TGFI. Wow, magkakasama pala kayo, Ann. Okay. Of course, you can share our videos. Marami pang videos, pero of course, manood ka muna ngayon kay Res kasi this one is live. Okay. So, eto naman sa kaliwa ko. Introduce mo naman ulit yung sarili mo. Ay, ba? Ako? Ano yung mga ginawa mo before? Ako ba ulit? Yeah. Okay, I'm Casey San, OFW from Singapore. Ang work ko dati nasa logistics sa forwarding. I'm handling the pricing of the Asia Pacific region. And then now, bumalik ako dito sa Pilipinas doing my own businesses. Yan, and kasi, yeah. Dami. Kailangan Businesses. Dami. Donya talaga Ayan, ang kapatid. tapos, yeah, at saka isa rin sa mga nagpursige sa akin umuwi dahil nga dun sa daughter ko. Wow. Diba? So, doon mo nakita yung Kailangan yung na pag-uwi, kasi, no? oo, kailangan. Yung makasama yung mga mahal sa buhay. Yes.
Okay, sobra. Kung kailangan mo ng tissue, may tissue kami Ay, hindi naka-ready. na. Ito. Okay. Sige. Ito naman, kanina nagkakwentuhan kami. Ito, hindi lang to haciendera. Marami pa tong buildings. Ay, oo. Nakakapag-imit siya ng buhay. Walang kidnapan na. So, Ate Sandy, introduce mo naman ulit yung sarili mo. Ako si Sandy Santos, and I'm also a former OFW from Singapore, and I've worked there for 7 years my get as an IT and marketing manager for a dental clinic startup. So nag-startup ako ng dental clinic doon, and nung nakita kong stable na sila, mga 8 clinics before I went home. Wow. So Wow. iniwan ko na sila. Yan. So right now, what I'm doing is I'm the marketing director of Versa Global. Isa siyang architecture and interior designing firm. So we do fit outs and interior design for houses, construct from small to big construction. And parang nakita rin namin yung passion namin to educate people na nasa real estate. Minsan kasi hindi nila alam yung gagawin nila sa property nila. Okay. So we do that. We also educate them. And aside from that, yun nga, kuratsa nga, di ba? Yeah. Nag-ano ako Walang I'm also a CEO and founder of Farm Cradle. Nakita ko yung isang property namin na idle, inactivate ko ulit. So sabi ko, parang maganda siyang pagkakitaan. And yun, aside from that, nag-involve din ako sa real estate, mga paupahan. So sabi ko, ready na akong umuwi. Ayan. Yan. Actually, nagdi-discuss na kami dito kasi siya na, no? Kasi nakikita sa camera yung kapatid ko. Tsaka yung wife ko, nandun sa gilid. Okay, sige. So, thank you, Ate Sandy, for sharing. Mamaya gusto ko pa malaman din yung Sige. story mo, no? Kasi alam ko, ikaw marami ka rin pinagdaanan. Yes, madami So, talaga. maganda yan na dapat ma-share natin. Kasi, eto lang naman, ano bang lesson na makukuha nila from this Facebook Live session is, ano lang natin na, of course, ang pagiging OFW, hindi naman talaga madali, no? Totoo naman yan. Yes. Every time na kailangan mo magpadala ng pera, tatanungin mo sa sarili mo, kailan ba yung time na makakasama mo naman sila? Kasi nga, mapapaligaya mo ngayon, pero, of course, the next month, ganun na naman gagawin mo. So, mahirap talaga, no? Mahirap. But of course, the good thing is that tayo mismo, no? We were able to overcome i-face yung fears natin na maybe it's time for us to get out of our comfort zone, share our talents to the Filipino Yes. people, and of course, yun nga, makipagsapalaran, and we also must be confident na dito na talaga yung puso natin. Yan yung pwede na nilang makuha dito sa Facebook Live na to. Alright, ito naman, si Mr. Atienza. Hindi mo baka mag-anak si Manong dito? Kasi yung suot Kaya ako naka-flyer. Hindi pala. Kasi, okay. Pinaghandaan ko talaga to eh. Okay. So, bilang pamangkin ni Lito Atienza, ano Okay, naman ang bilang masasabi mo? Bilang ano niya. Ako po si JM Atienza. So, dati po ako nag-work sa Singapore ng 3 years. So, 2 years na po ako nasa Pinas. So, Okay. ginagawa ko po ngayon is I am a financial advisor and unit manager. So, under my unit, I'm handling 15 advisor. So, what we do is, basically, bago mag-invest, so dapat magkaroon tayo ng tamang financial planning. Wow. So, Totoo. yun. So, kahit bago tayo mag-business, reassess natin sarili kung Mm. if we are ready to invest na ba. Yes. Baka ala pa tayong emergency fund or baka yung ating debt napakadami pa. So, yun. So, we also do a cash flow game para sa mga newbies. So, October 4, nag-plug na yun. Plug ka din. Ayan. October Alam ko 4, mamaya pa meron yung kami plugging cash eh, flow pero sige. 101 for beginners. So, sa Makati siya. Wow. Tapos, sa Singapore pa lang, ginagawa ko, I'm a network engineer. So, 3 years ako nag-work daw sa 3 company. So, palipat-lipat din ako doon. So, ayun. Wow, ang galing mo mag-promote, no? Idol mo kaya si Noel Cabangon. Para. Galing mo pro. Anyway, so yan. So mga ka-TGFI, I know you've heard already kung paano sila nagsimula, they introduce themselves sa inyo. Ngayon, tatanungin naman natin sila, no? Bakit nila naisipan na magtrabaho sa ibang bansa? Bakit nga ba? Of course, we will always say na it's all about money. Pero hindi eh, there's a deeper reason eh. Ano ba? Ano bang sa tingin nyo? Sinong gusto mauna? Si ako muna.
So, kasi ako yung panganis magkakapatid. Okay. So, 5 kami. So, merong pangailangan sa Philippines na hindi kayang tumbasan ng kinikita ko. So, since yung parents ko ay hindi napaghandaan yung future ng mga kapatid ko, so ako, na-force ako na mag-abroad kasi kailangan nila mag-aral. So, basically, to help and support my family. Okay. Ayun. So, breadwinner as a Oo, breadwinner. breadwinner. So, as a breadwinner, gusto ko lang din as a breadwinner, na-experience mo rin ba hanggang ngayon yung, halimbawa, sandwich generation? Oo. Hanggang Oo. ngayon or hanggang nung na OFW ka? And paano mo na-overcome yan? Or, alam naman natin that we have to face this, pero paano mo nakokontrol? Yun yung kahit na ganito ko, kahit na sinusuportahan ko yung pamilya ko at yung, of course, yung aking mga magulang or mga kapatid, paano mo yan na mamanage na maayos? Since right now, I have my own family na rin. Okay. So, Ilan ang anak mo? Isa pa lang. Ang asawa mo ilan? Isa pa lang talaga. Okay. Isa pa lang. Baka lang makalusot Ako eh. mag-talk na ako. Nanonood. Nanonood siya ngayon. Hi. Okay. So, paano ko siya na-overcome? Siyempre, while I was in abroad, so, dun ko na kilala yung TGFI. So, Okay. dun ako nakapag-start mag-invest at mag-save. Dun ko na-realize na hindi pala habang buhay yung pag-abroad. So, dapat pala, pag nag-abroad ka, umpisa pa lang, meron ka ng time frame, may goal ka na, o sige, mag-aabroad ako hanggang 5 years or 10 years. Okay. Hindi yung hanggat kaya mo, mag-aabroad ka. So yun, so dun pa lang, nag-set na, May yung mga concept. magulang ko, minayset ko na, ito lang yung tapadala ko, ganito lang yung halaga, kasi meron pa nag-iipunan. So doon, tulungan tayo Okay. para yung ating mga goals ma-achieve natin. Okay. So yun. So ngayon naman, while meron na akong family, so limited na lang yung nabigay ko sa family ko. Ganun siya. Okay. So, ano naman yan? Kumbaga naintindihan naman ng family mo. Okay. That's good. Okay, how about sa inyo naman? Kayo, ikaw Nolan, no? Bakit ka nakapag-isip na dapat for good na ako? Well, yung story ko about OFW kasi I came from a family of OFWs. From tito ko, Okay. tatay ko, nag-Saudi, mga tita ko. So may Saudi gold ka rin dyan? May Saudi gold ako. Kasi So- nag-work din ako dun ng more than a year. Okay. Saudi before ako mag-Singapore. So, though that time, hindi talaga, nagtataka ang parents ko kung bakit kailangan ako mag-abroad. Kasi talagang, I'm working sa Pinas na maayos naman. And then Okay. sabi ko mag-abroad ako. They're wondering kasi hindi ako dun magluto. Yung Okay. maglaba, bro. Wala akong alam sa buhay. Pero, since very aggressive, yung mga kabataan, aggressive ka, risk taker ka, mag-abroad ako. Okay. Pero yun, hindi ko naman encounter yung sandwich generation or because of that. Ang reason lang talaga is dahil aggressive ako, risk taker. Okay. And since family ng OFW, sabi ko, maganda siguro sa abroad kasi ang mga Okay. tito ko is grabe magpadala ng mga balikbayan boxes. Sabi ko, wow, yung lifestyle, yung mga Okay. pictures sila, napakaganda. So yun yung reason. Okay. Wow, magkaiba naman kayo. Si JM kasi nga as a breadwinner, ikaw naman because yun nga risk taker, kumbaga you want to discover new things, kumbaga even new environment you're ready to take it out of Curious curiosity. lang. Curious. So, Nice. Ikaw naman, Billy, ito kasi South Korea, so ito sa mga kasama natin dito mostly, kami lahat Singapore eh. Pero bakit South Korea napili mo and bakit mo rin naisipan na yan, magtrabaho? Actually, ang story niyan, ganito yan. Story talaga. Yes. Sige. Okay, ganito kasi yan. Sige ah. During, nung nag-aaral ako nung college, nasa labas ako noon. And then, sabi ko, bakit kailangan magtrabaho ng tao? Trabaho, sabi ko, tapos papasok, kikita ka, tapos gagastos. Kasi parang ganun lang. Cycle lang. Sabi ko yung cycle parang ano ba to, rat race. Sabi ko gano'n. So, sabi ko, may something dito, may mali. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yun, anong dapat gawin. So sabi ko, nasa kalye ako nun, nasa labas ako, nakatingin ako sa taas, sa langit. That time, gabi pa yun I Okay. remember that time. Tapos sabi ko, paano ba yumaman? Parang hindi na ako magtatrabaho, hindi na ako magiging empleyado, something like that. Sabi ko, saan ko hahanapin
o paano ko sisimulan, saan ako mag-i-start, mga ganung question. So, saan ako, bakit, sabi ni Chloe, bakit, o saan bansa? Number 1 choice ko nun, US. Okay. US and then Japan. Sabi ko, kung mag-abroad ako, ba't di pa sa mayamang bansa? Oo nga. Sabi kong gano'n. So, kasi ganun din eh. So, yun talaga yung mga target ko, yung mayamang bansa. Hindi ako sinuwerte. Sa US, nag-apply ako. And then, sa Japan, hindi na sinuwerte. Siguro ayaw ko mapariwara ni Lord. Something like that. Sabi ko, hindi talaga para sa akin to. Sa akin yun, sabi ko. And then, may isang friend na hinila ako. Actually, wala talaga sa link o wala sa kaisipan ko na mag-apply ako sa Korea kasi hindi ko maalam South Korea that time. Na meron palang South Korea. Sabi ko, bahala na. Sabi ko, kahit 1 year lang o 2 years. And then, nag-apply ako, hinila niya ako. Sabi ko, no, wala na. Ayoko kasi baka mag-placement pa yan, ang laki ng gagawin, etc. etc. And then, natatandaan ko rin yung numero ko doon. Nag-apply ako. Kasi may interview yun, may panel. 599. Oh. Gabi. Tanda pa yun. Hindi ko talaga siya makakalimutan. Tapos, in-interview ako nung isa sa panel. Sabi niya, willing ka ba magtrabaho sa South Korea, sa abroad, na 3D? Hindi ko matandaan yung 3 na din na yun. Basta dirty, dangerous, hindi yung isa yung matandaan. Basta gano'n. Sabi ko, sige, bahala na. Sabi ko, gano'n na pagkakataon ko na, this is my chance. Kung hindi ko gagawin to, kailan pa? Sabi ko, sige, bahala na. And then, yung nga, sinasabi nila, pag hindi mo siya hinahanap, hindi mo siya na-expect, dumarating na lang kusa. Okay. Kung pwede nung pilit mo siyang hinahanap, pinipilit mong pasukin yung isang area, hindi naman pala para sa'yo. God will, will provide talaga. Okay. So, ayun, then natuwa naman ako, kasi nakapagbigay ng yung mga kasagot, yung mga tanong ko nung that time, during that night, nandun ako sa bahay namin, nag-iisip ako, nasagot siya. So, unti-unti. Okay. And then, ayun. Tapos, problema ko naman nun kung saan i-invest. That's the time, nakilala ko yung second time ko na pumunta ng Korea. Nakilala ko si TGFI. Pinakilala sa kanya ni Marlon. Hi, Marlon. Marlon daw. Si Marlon yan, I'm sure nasa bahay na yan. Sasakay sa mga South Korea din. Manood kayo. Yeah. Kailangan nyo to actually. Actually, meron na, ito si Lloyd Cornelio, OFW Ayan. from South Korea. Ayan. Hello, Lloyd. Hello. Okay. Hello sa inyong lahat ng mga nanonood. Sige, batiin ko na rin ulit kayo. Ayan, si Beng Martinez sa France naman. Hello, Beng. Wow, France. Umaabot na tayo ng France. Nasa Okay, Europa wow. na tayo. Oo. Si Jun Roa, uwian na. Hindi naman. Sige, ikaw, uwi ka na after work. Ayan, okay. Si Faisal, okay, good, okay. Si Randy, nanood siya ng webinar daw last Friday. Thank you, Randy, for joining the webinar last Friday. Okay, si Rachel Miral, yan. Si Rodel from Kuwait, hello Rodel. Si Charlene Santa Ana naman from Israel. Okay. Wow. Diba? Pumapasok pa. Ito, may Japan naman. Si Resty. Si Japan pala, Resty naman to. Korean din si Maricel. Okay. Hello, JD. Okay. Sige, Franklin from Doha. Okay, sige. Para, ito kasi, since ang difference kasi ng ating Facebook Live na we interact with you guys. So, itong gusto natin mangyari, if you guys have any questions sa ating mga kasama dito, you guys can key in your questions. Maybe, gaano ba kahirap mamuhay na nasa Pilipinas ka na? Anything that you want to ask to them, sasagutin po yan ng mga kasama natin. Pwede nyo na i-key in para naman matanong natin. Okay? So, babalikan ko lang yung ating dalawang kasama dito. Ladies. How about you? Yes, our ladies. How about you, Kay? Ano naman ang dahilan ng iyong pag-ibang bansa? I would say combination ni JM as a Lito breadwinner. Okay. Tsaka ni Nolan. Kasi Okay. yung family ko din OFW. Okay. And then at the same time, breadwinner din ako at the time. And another thing is personally, yun nga, I don't know how to handle my finances at that time. So talagang umabot ako sa bankrupt. Yung di ba nag-work ako dito, Yeah. so yung salary ko hindi pa enough to pay all those debts. So sabi ko hindi ko pwede dito, kailangan ko umalis. Kasi hindi ko na alam kung saan ako kukuha eh. So nag-decide ako, kailangan ko umalis. And then, opportunity knocks kasi nung nagpunta sila sa store, kasi dati I'm working as a store manager sa Golden ABC. So meron bigla nagpunta dun sa store ko. Then nag-ano sila, nag-recruit nga. Okay. So sabi ko, ito na ata yun. Tapos nung pagpunta nila, Dubai ang in-offer. Okay. Sabi ko, ayoko. Tapos tinanong ko magkano ba.
Tapos another, may pumasok ulit, yun na Singapore. So, ginarap ko siya. So, talagang ano rin, no? Pag ginusto mo, Oo, pag pag ginusto mo for talagang you. push. Yeah. Darating at siya. Darating siya. How about ikaw, Ate Sandy? Ano rin ang iyong rason? Marami rin combination din Mhm. ng mga lahat Parang dito kasi sa Pilipinas, yung parents ko, nag-abroad din. Okay. Pero yung mom ko, nag-stay lang siya as businesswoman. Parang naging inspirasyon ko din kasi siya na mag-business and all. Mhm. So, tapos yung anak ko, single parent ako dati, just FYI. Mhm. And yun lang talaga yung naging focus ko, na sabi ko gusto ko kung ano man yung nangyari sa akin, mangyari din sa kanya. Pero hindi ako lagi mag-aasa sa parents ko na, di ba, Oo. supportahan nila ako. And yun, medyo adventurous din ako kasi dati. Parang gusto ko lahat i-try. Oo. Parang kay Nolan na basta ginusto. Mhm. Una, ang talagang target ko is Norway. Alam mo naman yung mga magulang, gusto nila Oo. nurse yung anak ko, ganito, ganyan ang puso. So, nag-nurse din ako. Kaya nga, hindi ko alam talaga yung gusto ko sa buhay, na wala akong direksyon. Nagkaroon lang ako ng direksyon nung pumunta ako ng Singapore. Kasi, nakita na meet ko yung iba't ibang klaseng boss and all. So, but that moment, medyo magulo yung kwento ko kasi nga, hindi ko nga alam, medyo blur talaga yung gusto ko. Nung sabi ko sa parents ko, anong okay lang pa sa'yo mag-abroad? Sabi niya sa akin, sige, go, paggawa natin mag-business tayo. Sabi niya, paggawa natin yung bahay natin, ganyan. So, the moment I set foot on Singapore, ako yung tipong OFW naman na hindi nakariwala. Oh, yes. Nag-ipon talaga ako nung pumunta ako Oo. doon. So, sinet mo na yung utak mo na. Oo, gagawin ko tong bahay na to, yung papatayuan ko ng apartment ko. So, sinet ko yung utak ko na mag-ipon. Oo. For 3 years, nakaipon. Tapos, naging go signal lang yung undoy. Paano yan? Kasi, ang alam ko, so pag apak mo ng Singapore, kailangan sinabi mo aayusin mo yung bahay and you want to turn it into parang Apartment. apartment Oo. talaga. Yun yung goal mo. Oo, kasi kumikita Okay. yung parents ko dun So, Okay. na-inspire ako na nasa bahay lang siya. Mm-mm. Tapos kumikita siya. Ako, parang sandali lang siguro to. Uwi din ako. Tapos na ma-set Pero yung gaano kahirap yun? Kasi syempre, apartment yung pinapatayo mo, building yun, di ba? million. Millions. So, paano yung spending, Pwede ko mo nun? Oh, explain. yeah, okay lang. So, i-disclose ko, sige. Kasi household income naman kami ng Okay. asawa. So, siguro nag-iipon ako ng 100,000 per month Okay. for 3 years. Wow. Hanggang sa, di ba, makahati kami ng puhunan. Mhm. So, walang loan yun. As in, todo construction, full blast. Yun yung nangyari sa akin. And then, yung journey yung mahirap Yes. Yung pagtitipid. So, siguro narinig yung kanina. Yes. Talagang sinet namin mag-asawa, sige, $250 ka lang per month. Per month. 250 Kasama na pamasahe. Pamasahe, Wow. baon. Tsaka nagbabaon kami nun. Talaga. Hindi kami bumibili ng talagang damit or Yeah. parang sinet ko talaga yung utak ko. Oo. Hindi ko pa nakilala ang TGFI nun. Parang, syempre sobrang pag tatrabaho mo, yung parang gusto mo ma-reach yung goal, wala ka talagang ibang ginawa kundi mag-focus. Yes. So, I just focused and then, nung medyo nakaluwag na, nakita ko na ibang mga seminars na mga attenan ko. And then, yun nga, nakita ko na yung TGFI after nung journey na yun. And then, sabi ko, marami pa palang ibang opportunities, not just real estate, but other investment. In peso, 250 Singapore dollars is around mga 7,000. 7,000 pesos. 8,000. Kaya pala, di ba? Oo. Pero- Isang buwan yan, di ba? Isang buwan yun. So, And 7,000. syempre, MRT card mo, let's say you can, mga $200 per Grabe month yung lang. disiplina. Disiplina talaga. Disiplina lang din. And we don't eat outside. Yun yung Okay. naging namin. Parang sabi ng friend ko, sa Pilipinas, ang ganda-ganda ng buhay mo, bakit dito? Oo. Parang tinitipid mo yung sarili mo. Pero hindi nila maintindihan, minsan sabihan, Yes. KJ ka, Oo. ayaw mo sumama. Kasi, you have, I have Goal. Yeah. goal na, di ba? Parang sa pagpapaganda, tiis gad na. Oh, ngayon, Tiis hindi yaman ganda. yan. Tiis yaman. May bagong paimpamin na. Correct, tiis ganda ka. Mas ganda. Literal dati hindi ako Walang nagme-makeup arte pa. na. Ngayon, medyo nakakapag-ayos na ako kasi nga, di ba? Kailangan sa buhay. Sige, since natanong ko na yung mga reason or bakit nyo naisipan mag-ibang bansa, anyone can answer, no? Ano yung pinaka memorable, sabihin natin, sige, isang pinakamasakit na napagdaanan nyo sa OFW at ano yung pinakamasarap? Anyone can answer.
Ano ba? Naku, magmumuni-muni pa tayo. Oo nga. Ano yung... Kailangan mag-isip. Well, ako. I just want to share din para ano lang, no? One time, yung pinakamasakit sa akin, I'm always honest sa mga nakakapag-follow ng story ko, no? So, one time, pinapagalitan ako sa harap ng mga customers ko noon. Sinabihan ako na, bakit ka nang binigay mo na kulay ng cellphone? Sabi na sa'yo ng customer, black. Medyo hindi ko naintindihan kasi yung accent. So, ang masakit kasi sa akin, medyo napahiya ako dun sa harap ng customer. Yung customer parang bait-bait naman sa akin, wala naman siyang problema. Sabi ko lang sa supervisor ko, pinagalitan ako ng colleague ko yun, hindi yung supervisor. Sinabihan ko lang yung supervisor ko, CR muna ako, boss. Napunta ako sa CR, parang confident, parang gusto ko lang mag-refresh, no? Nung pagdating ko sa CR, sinaraduhan ko yung ng CR, and then alam mo yung mga scene na yung parang ka sa pader tapos may tubig. Titanic yata yun. So lumuluha ako na. Ganun. As in, sobrang siya sa akin na sabi ko parang ang hirap pala talaga na maging OFW. I experienced that on my second month as an OFW. And it was so hard that I called my mom. Sabi ko, Ma, di ko na kaya, uwi na ako. Nagulat sa akin yung nanay ko kasi sabi ng nanay ko, bakit naman anak, 2 buwan ka pa lang dyan, ganyan na kagad yung yung nararamdaman mo. Sabi ko, hindi ko talaga kaya dito eh. Pero yun nga, tulad ng natin, no, ang mga OFW kasi malalakas ang loob natin, di ba, na kailangan nating harapin yung mga hirap and kailangan mong malagpasan lang yan. Then yun, eventually nakaabot naman ako ng 2 years. So, kinaya naman. So kayo, how about kayo? Yan yung pinakamasakit. How about kayo? Sa akin, pinakamasakit na bilang isang OFW, yung malitin ka yung tinatawag na discrimination. Yung feeling nila ang lahi nila. This is experience ko to sa South Korea, hindi naman sa lahat. So ito yung na-experience ko during those years sa Korea ako nagtatrabaho. Yung ipapapil nila na mas magaling sila sa'yo, which is kahit hindi naman, na parang ang labas ang dating parang ang tanga-tanga mo sobra, something like that. So, ang taas ng percent nila pagdating sa discrimination, yung hindi ko, pag ganun ang nangyayari, kasi pag may mga reject or mga mali sa gawa, sa production, Okay. parang i-blame nila yung ganitong lahi, walang alam, something like that, parang gano'n na puro mali, pero hindi, nilalahat nila as a whole, pero yung hindi nakita yung individualismo ng bawat isa, na hindi lahat, Okay. tulad din nila kami, saka sa kanila, yung lahi is pare-pares lang. So, ano yung maganda nun? Nakapag-ipon ako, tiis-tiis lang talaga. Kung may Tiis yaman. Tiis yaman. May So, meron naman siya. scandal. So sabi ko, sige, para sa pangarap, para sa goal, tiis-tiis lang. Pero darating talaga sa punto na yung masasawa ka. Kaya hindi ko natapos kaya may anyhow. Okay. Actually, dapat 6 years yun. Hindi ko tinapos. So 5 years and 5.5. Okay. Tapos sabi ko, hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na matiis kasi ang sakit sa ulo. Oo. Tapos yung dami sinasabi, etc. Dahil pinapagawa. Tapos yung program pa, nagluloko pa yung makina, something like that. Basta ang gulo. So na burn out ako. Parang gano'n. Parang ayoko na, hindi ko na kaya, ayoko na. Sabi ko, tapos tatawag yung family mo sa'yo na, wala ka pa bang padala? Parang gano'n. Doon ako nung na-stress ako, sabi ko, na lang ako. Sabi ko, ayoko na. So, ayun yung story. Okay. How about kayo? Ikaw, Nolan? Sa akin, bro, imagine I worked in Singapore for more than 4 years. Okay. And actually, every 3 or 4 months, umuwi ako ng Pinas. Pero yung 4 years na yon, never ako nakapagpasko sa Pinas. Nag-Noche Buena ang parents ko, kasama mga tita, Medianoche, and ako naka-FaceTime. Mas okay pa nga sa akin yung hindi na sila ka-FaceTime eh. Kasi mas masakit yung nakikita mo. Masaya sila. Masaya sila. Ikaw ka-FaceTime. Ikaw nandun. Imagine, di ba? Oo. Ang New Year sa Singapore is normal. Di ba? Normal tayo eh. Sa Pinas, nagkakasayahan sila, tayo nag-work. It's very painful for us. Lalo na close family place. Oo. Yeah. Yeah. Kayo naman, ano yung pinaka-struggle, Sa akin kasi ako, on my part, kahit 7 years, so yung pagtitiis nun talaga,
kakaiba. Kaya palipat-lipat din ako ng work. Kasi yung tipong mga boss mo, tipong nasa liba ng parang si Meryl Streep. Alam mo yun? Parang ganun. Dalawang boss ko naging ganun. So, parang sige, maganda naman din yung ako parang nakikita ko kasi sa trabaho yung learning din na sige kahit masungit ka, kahit pagawa mo sa akin lahat okay lang. Yung last na trabaho ko yun yung pinakamatindi na talagang nakapag-decide sa akin. Walong office. Let's say office para may konting walong office minanage ko yun. Single-handedly. One-man band, ganun. Marketing team na Tapos ang sahod mo pang isang tao lang. Yung ganun. Siyempre, kahit pa paano, yung burnout talaga mararamdaman mo. Andyan yung sasabihan sa'yo na yung trabaho mo para wala. May sinabihan ako ng boss, pwede ba magsalita ng offensive? Dati kung your work is yung parang kahit anong gawin mo, pagsisikap mo, hindi pa rin best sa kanya. As long Kulang pa rin. kaya kita binabayaran para yung mga ganong pakiramdam. Yes. So, yung realization ko na bago ko umuwi, sabi ko, kung kinaya kong gawin to sa opisina mo, kaya ko rin gawin sa sarili ko. So, yun yung talagang nag-motivate sa akin umuwi. Until such time na medyo yung mga pinagkakakitaan natin na yun na yung talaga nagiging backup ko. Grabe, no? Pero masakit talaga. Kung maano nyo naman, no? Halos parang pare-pareho talaga na may ganun tayong cases na yes, existing pa rin ng discrimination. Ano yung pakiramdam modernized Daming hugot dyan. Pani ka lang Bilang, daming hugot. Maraming hugot. Siguro kulang ang 1 oras, 5 oras. Isa-isahin kami. Kaya, ang masasabi nga natin, no, talagang ang OFW talaga naman na ako I agree that these are the modern day heroes naman talaga. Kasi bakit? Sila yung, of course, one of the reason why yung ating ekonomiya, it is rising until today because of yung remittance sa pinapadala ng mga to. At the same time, hindi nila alam yung story behind that. Bago makapagpadala, ang dami na kailangan mo i-let go. Kailangan mo i-let go yung para sa sarili mo, kailangan mo isipin yung ibang tao, kailangan mong i-please yung boss mo. yes, i-please yung boss mo, kailangan mong lamunin yung lahat ng murang binigay sa'yo, which is hard. Daming obligations. Daming obligation. Sobra. Pero at the end of the day, of course, ang maganda dyan, magkakasama na tayo dito sa Philippines. And paano nyo nagawa yan, yan yung ating alamin naman na this time around, no? So, okay, sige, sabihin na natin, yes, pinagdaanan natin lahat yan, mahirap. Pero one time, you already realize na, hey, eto na, tingin ko, I have this ideal business for me. Eto na, gagawin ko na. I'll resign from what I'm doing, ready na ako umuwi. Okay. Nung na-decide niyo yan, ano yung pinakauna niyong ginawa? Ikaw, okay. Nung nasabi mo na, ready na ako umuwi, ano yung pinakauna mong ginawa? Kasi ako business inclined na talaga ako. Okay. Kahit noon pa. Kasi daddy ko, more on sa business na siya. Kaya lang, ang nangyari kasi sa kanya, lahat ng mga pinutot ng mga negosyo bumagsak. Okay. So from there, nakita ko yung struggle niya. Ayaw kong layahin. So, nung nag-OFW ako, inayos ko muna lahat ng finances ko since personally meron nga akong problema sa debts. Okay. So from there, yun. So mga extra ko, talaga nagsisave na ako niyan. Okay. Tapos, nung first year ko, yun yung time na ini-stress ako ng pamilya ko kasi nga sa padala. So sabi ko, kailangan meron akong gawing isa na hindi ko na kailangan magpadala afterwards. Pag okay. Ito yung kwento mo. Oo. So, naisip ko, ano kayang kailangan kong gawin? Ano kayang pwede kong business na yung kita nyo, sila na, bahala sila. Hindi, sige, kahit di na ako kumuha muna, bahala na sila. Ganun. Kumbaga, yun na yung padala ko. So ngayon, may opportunity, biglang pumasok yung opportunity na may nag-offer na isang friend na yun nga sabi, baka gusto mo mag-service, ganyan. So ako yung service as in nag-offer. School van service. Okay. So yun. So from there, Si Papi Ron pala nanonood. Hi Papi. Yeah. Ayun, So ngayon, nung pumasok na ako dun sa opportunity na yun, tinuloy-tuloy ko na. Okay. So hanggang siguro struggle ako ng first year kasi hindi pa ganun kalakas. No? So parang tinutulungan ko pa siya. Nagpa-fund pa ako dun sa businesses. Pero after that, okay na, wala na, hindi na ako. So as in, yun malaking tulong nun sa akin na parang hindi ko na kailangan magpadala. Kasi ayoko din silang masanay na
anak, wala ng pera, kailangan padala. Or ate, kailangan ng pera, ganyan. Ayoko na ganyan. So, Okay. kailangan pagtrabahuhan mo. Okay. Diba? So, yun yung ginawa ko. And then after that, nag-isip ako ng mga susunod kong gagawin. Pero while doing that, while thinking of other things na pwede kong gawin, businesses or other stuff like investments, nag-save na talaga ako niyan. Naghahanda na ako ng savings ko, emergency fund, lahat na. So, meron nga ako nun yung hindi ako envelope Ang ginagawa ko yung galon. Jar. Yung Okay. jar, Yeah. jar. So, mayroon akong jar, 5. Oo, talaga. Money jars. Oo, money jars. So, every salary, Buti di drop. talagang naglalagay akong ganyan. Oo, may picture ako sa sayang, hindi ko ma-share. Wala, hindi ko dala. Yon, tapos, so, hanggang sign na, natutuwa ako kasi, syempre, nakikita mo, di ba? Syempre, yung financial freedom na jar, yun talagang marami akong nilalagay. Doon binubuhos ko. Hanggang sa, kakabasa ko ng mga books. So, naging interested ako sa mga stocks. So, sige, stocks naman Okay. ako. So, yun na, unti-unti na ako pumapasok sa mga investment. And then, sabi ko, hindi pwedeng alone. Gusto ko, I'm with the like-minded people. So, sabi ko, sino kayang group ang pwede kong hanapin dito sa Singapore na I can share, Yes. my experiences, my ideas, or whatsoever. So, hanggang sa sabi ko, sino kaya? And then, yung kapatid ko, si Fjord, sabi niya, ate, meron akong group kayo. Sabi ko, ano yan? Yung nga, TGFI. Sige, Hindi ba sumisigaw ng power yan? Ay, power, Minsan ganun power. Alala mo yun, lahat tayo thumbs up. Sabi, bakit lahat sila thumbs up? Ano ba yan? Networking na, alam mo yan? Ayun, so yun, ginoin ako ng kapatid ko. So natuwa ako kasi nung pagka-join ko, ang dami ko na nababasa. Sabi ko, ito na ata yun. Sabi ko na, chance ko na ma-meet ko yung mga Singapore people, OFW sa Singapore, na may share ko kung ano yung nagawa ko, ano yung mga financial plan na ginawa ko, ganyan. So, after that, pagka-add sa akin, ito na, nag-post si Richard. Okay. Okay, si Richard kasi. Singapore, oo. Si Richard. Nag-post siya about sa condo. So, affected ako nun kasi may investment ako ng condo. So, yun. From there, start na yung communication namin hanggang sa nag-a-attend na ako lagi. Oo. So, doon, natutuwa ako kasi share ko. Tapos, at the same time, ang dami ko rin nalalaman. Yes. So, ngayon from there, nag-start na, dire-diretso na investment. So, talagang todo tipid. No? Hindi talaga ako gumagastos hanggat maaari. Minsan nga, tinitipid ko na pagkain Oo. Pero, sabi nila, huwag daw sa pagkain. Okay. Material things, yes. Pero pagkain, huwag mo namang gutumin yung sarili mo. Yes. Pinagtatrabahuan mo yan, di ba? So, sige, in-adjust ko ngayon sa food. In-adjust ko yung material. Hindi naman din ako material na tao. Actually, kung pwede pa yun, huwag hindi mo na kailangan bumili. So, ganun ginawa. Hanggang sa, naisip ko na naman mag-business, hanggang sa ngayon. So, sabi ko, okay, eto na, marami ng umusbong na business, investment. Sabi ko, baka kailangan ko nang umuwi. Pagkatapos, naisip ko din, yung isang kaibigan ko, shinare, kailangan mo na talagang umuwi kasi anak mo, lumalaki na. Oo. Sabi niya, pag 7 years old, hindi ka pa umuwi, wala na, gun case, sabi niya. Yung Singaporean yan. Ito na Sabi, yung gun part case, na, sabi niya, gun case, if you don't go back home, sabi niya, gun case, hindi na kayo close na anak mo. Sabi ko, okay, sige, ito na nga yan. So, naisip ko, hindi kaya pa, papuntahin ko na lang kaya siya doon. Sabi ko, hindi. Tapos bumalik na naman nag-internalize na naman ako, sabi ko, bakit hindi ko pa simulan? No? Na ako yung humawag ng negosyo, tutukan yung negosyo. Total, kilala ko sarili ko. Nagtsaga nga ako sa Singapore ng ganun yung ginagawa sa akin Kumbaga, aliting sa gilid ako doon lagi Oo. So, kung yun, natiis ko, ba't hindi ko magawa dito? Okay. At least ako'y nandun. So, yun. So, from there, sabi ko, okay, ito na, this is it. Hanggang sa, saktong inangyari sa office na hindi ko na nakayanan. Kasi sobra na. Tissue, please. Sobra na. Ito na yun. Talaga sa putong ganun. Sobra na. Alam mo, hindi nagigil ka na kung nang sampalin mo yung boss mo. Yes. Ganon. Pero thankful ako dun sa dati kong boss. Kasi kung di dahil sa kanya, wala ako ngayon dito sa kung ano man yung ginagawa ko. Pero yung bagong boss ko, yun, doon lang ako nainis. Hanggang sa napikon na ako. Hanggang sa di ko nakayanan. Sabi ko, pag isa na lang, pag eto na yung naramdaman ko, yun na yun. Naramdaman ko ulit. Laki na bukasan. Boss, here's my letter. Why? Bulso, why? Sabi ko, because of my family. Pag family kasi talaga, Wala na silang magawa. wala na silang magagawa doon. Pero yung iba, nag-offer na nag-offer. Sabi ko, no. Ay, talaga tissue paper toilet. Ayan. So, yung ibang boss ko, kasi kami, worldwide kasi kami. So, kilala ako dun sa bawat agent namin kada Okay. country. Yung iba, nung nalaman nila nag-resign ako, in-offer naman, like Malaysia. Tapos dito rin sa Manila, sabi ko, ayun.
Okay. Ito na lang iintindihin ko. Sakripisyo, Yes. kumbaga. Yun nga, hindi komportable. Oo. Sobra. Kasi, kumbaga yung kinikita mo, wala na. Mm-mm. Yun na yun, stop na. Pero, nakapaganda ako. Okay. Kasi nga, naghanda ako emergency fund savings, kaya hindi ako masyadong nag-aanal. Oh, Napaghanda yan. ako So, siya. niready mo talaga yung Nag-ready sarili talaga mo. Nung ako. sinabi mo na, okay na ako. Okay na. Sige, I just have to be, dapat nandun yung conviction ko na, eto na talaga. Yes. Wala na, kahit anong offer nyo sa akin, kahit 3 times pa yan, Wag na. 10 times ang sweldo, hindi mo Wala. kukunin. Wala talaga eh. 10 times ang sweldo, Alam mo pero kung work from bakit? home sa Malaysia. Hindi din. Alam mo, inisip ko, ayoko na magtrabaho para sa ibang tao. Totoo. Sa sarili ko na. Tama yun. Enough. Ayoko kasi kasi over na ako, dilay kami naman doon. Ay, ganito gawin mo, ganyan. Ayoko na. Okay. I'm tired. I'm tired. Yes. Retired. O sige. Since na pag-usapan natin, Tired. sinabi mo kanina, Kay, na yun nga, nakilala mo yung TGFI sa forum. Sobrang thankful talaga. Yes, and that's the time na sumasama na kayo sa mga events. And of course, ito, si Ron, of course, may South Korea rin, and the rest, no? How important it is na pag sinimulan mo, let's say, naisipan mo mag-business or mag-invest man lang, let's say, invest in mutual funds or whatever investment. How important it is na dapat like-minded o pare-pareho kayo ng iniisip na nakapaligid sa'yo. Bakit? Nolan? Sa akin kasi pag meron kang group, ito yung parang mastermind group like-minded people, nagsusuportahan kayo. Actually, pinupush yes. yung bawat isa na tulungan. Like, oy, Jem, kamusta ka na? Ano yung plano mo? Ano na ginawa mo? Ganun kami lahat, tulungan. Like mga TGFI, for me, I'm a seminarian, seminarista. Oh. Ano kami eh? Nagkikita kami sa lahat ng events sa Singapore about trainings about personal finance, Forex, real estate. Weekly, dumating yung time na in a month, 3 or 4 times kami actually umattend ng mga seminars. Nagkakagulatan pa kami, uy! Imagine! Kayo rin. Around Kita-kita. 3,000 people yung Wealth Summit sa Singapore. Wala kaming usapan, nagkita-kita kami. Libre yung World Summit na yun, di ba? Libre siya. Nagkita-kita kami nila James, di ba? Sila James. Nagkagulatan kami. And yun yung advantage kasi minomotivate ka Yes. ng tao, di ba? Ibis na isama ka sa laboy, itong mga to, isasama ka sa seminars, isasama ka sa something na you can do parang worthwhile or you can do to help other people din. Yes. How about ikaw, Billy? Kasi ikaw, Billy, South Korea, alam natin, ang mga Pilipino doon, bihira nagkikita-kita. Kasi unlike Singapore, weekends, most lang Every weekend off, almost. Yes, Oo, di ba? nakikita-kita. Pero South Korea, iba ang work schedule niyan. Bakit nag-decide na, sige, kailangan magkita-kita pa rin tayo kahit na gaano kahirap yung schedule natin? Actually, nagpupush siya amin na magkita-kita yung grupo, Okay. yung community. Dahil dun sa advocacy. So, paano nangyayari nun? Kasama dun si FB. Malaking tulong talaga si FB. Okay. actually. Oo. So, ang ginagawa namin ganito, kung gusto nilang umuwi ng maaga or maayos yung finances nila, nagpa-plan kami. Ginagawa namin yung ganito, dapat ganito yung finances nyo, something like that, etc. etc. So, until now, may mga mangilan-ngilan pa rin na medyo iwas pag pinag-uusapan na yung finances. Yung sahod, kung paano i-manage. So, meron pa rin mga ganung tao. So, nabuo actually, in-introduce mo na sa akin to ni Sir Marlon. Sabi ko, ano bang meron dyan? Sabi ko, ano bang meron sa TGFI? So si Marlon ang sa'yo? In-approach niya, gusto mo bang ano? Sabi ko, sige, sabi ko, ang gagawin ko lang is assist lang. Kasi ayoko mang na-expose ng mga camera. Ayoko na-expose actually. Sabi ko, ayoko. Pero sabi ko, pero kung pagkakitaan yan, why not? Sabi ko gano'n. Pero okay lang, sabi ko. And during that time, wala talagang magsasalita. Try mo, sabi sa kanya Marlon. Actually, nabad trip ako kay Sir Marlon. Kasi pinush niya ako. Ayoko, sabi ko, wala akong palaki na lang. Sa pa eh. Oo nga, ilang ka, Sir Hello, Marlon. sorry Marlon. Actually, sabi ko, ayoko magsalita dyan. Sabi ko, kasi wala naman akong knowledge dyan. Sabi ko, saka hindi ko alam kung dapat kong gawin. Sabi ko, oo, sabi ko, na-expose ako sa stage. Pero ibang ano to eh, ibang venue to, gagawin to, iba. Para sa akin, bago lahat to. Sabi ko,
Sabi ko, hindi, try mo lang, wala namang wala. Yun. Tapos sabi ko, masarap pala. Oo. Nag-enjoy naman ako actually. Lalo na Nag-enjoy pag ako. inspire ka. Oo, Yes. nag-enjoy ako. At the same time, ginagawa Sarap ko. mag-share. Oo, And then, ayun. Kaya din, yung that time, nandoon kami, yung grupo, sinishare ko rin talaga yung ano yung ginagawa ko, yung klase ng pagtitipid. Actually, documented talaga lahat yun kung paano, para magkaroon sila ng mga ways o paraan paano talaga makatipid. Actually, pinost ko yun, yung paano yung tulad nyo, nagtitipid kayo, nagtitipid din ako yung mga, pinupost ko talaga yun, yung mga kung magkano ginagastos ko. Siguro nasa pera natin, gumagastos ako dati ng 20, 30. Yeah. Tapos, nung inaayos ko, sabi ko, kailangan ko nang umuwi. Sabi ko, kailangan ko nang umuwi. Sabi ko, kailangan ko na ayusin. Mag-iipon na ako para ma-settled na ako. Matagal sa Pilipinas. Sa start ko na yung dapat kong i-start. Sabi ko, ganun. Yung ginawa ko, from won kasi yun nasa 300 won, 500 o mga ganun, down to 100. Minsan 90,000 na lang. 90,000 won. So, ganun lang siya. Siguro mga sa 3,000. So, ang laki talaga. Tapos, lumalabas ako, pag sahod, ang ginagawa ko, makain ako sa gusto kong kainan, mga Japanese, yun yung mga ko, mga pleasure ko, ang ginagawa ko. Tapos, pumapasal ako para, yun. Kasi ang hirap ng schedule sa amin, tulad nga sabi ni Chloe, iba kasi ang schedule namin Iba-iba doon. siya. 12 hours Shifting. talaga, 12 hours kayo magtatrabaho. Tapos, talagang nakaka-burn. Tapos, yung sinasabi nyo yung sigawan kayo nga yung racist na tinatawag, napaka-racist nila. Yun, naalala ko na yung word. Yung racist, napaka-racist nila. Yun, doon mo mararamdaman sa kailangan ko na talagang gawin to. Ayun, sinabi ko rin sinabi ko rin sa grupo na pasensya na kasi kako hindi ko na kaya. Sabi ko siguro tutulong pa rin ako sa PGFI. Yun, tapos nag-start na sila umuwi isa-isa. So, Sarap. hindi ko alam kung kung napasama siya or napaganda ba. Kasi nalulungkot ako kasi medyo naging inactive talaga ang TGFI sa Korea. So eventually sana Someday they will still find their... actually gusto ko mang bumalik doon pero ayoko na magtrabaho. Para lang mabuo uli yung grupo. Pero sabi ko ayoko na magtrabaho. Kasi ayoko na eh. Tapos na yung panahon na pagtatrabaho ko, yung pagiging employed ko, employee. So ayoko na. Kahit na tinetext ako, mini-message ako na gusto ko pang umalik dito, balik ka. No, ayoko na. So, thank you, Billy. How about JM? Nakatulong ba sa'yo ang financial literacy? As you go home for good, yung decide ka, sige, gaano siya nakatulong sa'yo? Malaking tulong siya kasi sa Singapore pa lang, kasi doon kasi ang mahal ng cost of living, di ba? Sobra. Ang mahal, sobrang mahal. Kumbaga, nagbe-bed space ka doon, pag kinonvert mo sa peso, para ka na nagabayad ng kondo. 15K. Okay. Hindi lang. Minsan umabot Bed 20. space lang. Oo, bed space. So, since breadwinner nga ako, so kailangan ko magpadala monthly. So, yung mga parents ko, kakamusta na, alam na yun. Alam na yun. Alam na. Ano na po yung aking number, mga ganyan, di ba? So, ako, Kamusta na kayo? Ito na yung bagong number ko. so, ako, on myself, ako yung nag-start na magtipid. Talagang ako, tulad ni Ate Sandy, nagbabago ako ng pagkain sa lunch ko, nagluluto ako. So sabi ko sa mama ko, papa ko, ito lang yung perang may papadala ko ngayon. Kasi, kailangan ko na umuwi. Mag-iipon na ako. Tapos, kasi, that time, meron akong long-time girlfriend, si Ayen. So, dun ko na-realize na pag nagpakasal kami, actually dun kami nagpakasal sa Singapore. Sa ROM, sa Betok Reservoir. Ay, Betok pa? Tanda ko pa. So, yun. So, ang reason din kasi nun, para makapag-work din siya, hindi rin siya pinalad mag-work. So, yun ang nagpa-motivate sa akin para lalo ako mag-ipon. Kasi sabi ko, may family na ako. We want to start a family na. So, paano to? Doon papasok yung sandwich generation talaga na naiipit ako. Na kailangan ko mag-support sa both parents ko at kailangan ko supportahan yung family ko, na immediate family. So, doon talaga kailangan talaga mag-ipon. So, doon ako natutong mag-save, mag-invest. So, doon ko nakilala sila Floyd. Kami yung nag-start ng TGFI, tandaan nyo sa may bayanihan, doon ba?
Doon pa Bayanihan yun, ako yung Center. assistant ni Floyd, taga-attendance ako doon, talaga? taga-register. Wow. So, Assistant. yun yung mga yung mga small beginnings, di ba? So, doon ko na realize yung value na okay pala na talaga umattend ng seminar. Kasi karamihan ng mga nasa Singapore, 5 years na, 10 years na, Oo. pag tinanong mo kung bakit nandyan pa rin kayo, Hindi nila masyado. kasi JM, syempre, pinapaaral ba ako? Oo. Ako yung nagsusupport sa family ko. Ang tanong po, hanggang kailan po kayo mag-abroad? Alam natin na ang Singapore napakahigpit ngayon. Sobra. Sobrang higpit. Ako, yun yung yun yung na-experience ko ang hirap. Kasi yung second company ko, ako yung, kumbaga, last in, first out. So ako yung last na na-hire. So nagkatanggalan, ang sabi sa akin one day lang, pinatawag ng HR or JM, eto na ngayon, kuha naman yung mga gamit mo. Last day mo na. Oo. Last day mo na ito. Last day na ito. Sakit na na. Medyo ba? Okay. So, wala kang magawa kasi ano magagawa mo kasi hindi ka naman Cancel na pass. taga ron. Oo. So yun, so 2 months akong alang work talaga. 2 months. So sobrang nagabayad pa ako ng condo na investment. Ito Oo. sabi ko, "Naku Lord, paano ba to? Paano yung family ko?" Hindi pa ako ready, parang hindi pa sapat talaga. So parang gusto ko mag-work noon. So finally, nagko-work ako sa third company ko. So naka 1 year din ako doon. Yun din. Yun naman nangyari. Parang ang nangyari, pinag-initan ako ng boss ko na parang meron silang ginawa na kunyari ginawa ko. Pinalabas na you are breaking the rules or ganyan-ganyan. Tapos nung nalaman ko, sabi nung kasamahan ko na Pinoy, meron daw pinalit na bago sa akin, na lokal, na parang yun pala. Mas nakatipid sila Oo, sa... hindi ko alam kung ex-colleague nila or something or basta ganun siya. Sabi ko, doon ko talaga na-realize yung kahalagahan ng pag-invest kasi anytime pwede ka matagal Pwede ka trabaho, mawala. eh. Oo, yun yung takot na Anytime eh. Kasi Paano hindi pag naman yun. wala ka na talaga, paano hindi ka pa ready? Correct. Bakit zero ka? Hindi mo pwedeng sandalan yung Oo. Hindi talaga po pwede. So doon ko na-realize na habang kumikita ka ng malaki, pahalagahan mo siya. Hanggat makakatipid ka, tipid Ipon. talaga. Ipon. Ipon talaga. Ipon talaga. So kumbaga, every day you have to think na this is my last day of work Oo. abroad. Parang Correct. ganyan yung mentality mo Oo. dapat. Kasi yan yung one way pa sa'yo para sabihin na ano man mangyari, equip ako financially, equip ready ako. Sige. Ito naman, sige. So, yan nga, nasa abroad kayo, pero one day na-realize nyo, pang Pilipinas na talaga ako, I have to return in the Philippines. Bakit nyo pinili yung mga ginagawa nyo ngayon? Let's say, for example, ikaw, Ate Sandy, no? Bakit mo pinili yung mga businesses na, halimbawa yan, farming, bakit farming ang pinili mo ngayon? Okay. And the other business, yes. Kasi yung una sa Verza, ang ano kasi ang skills ko is more on IT and marketing. Okay. So, sabi ko sa sarili ko na kahit anong kumpanya yan kaya kong i-promote yan. Mhm. Yung parang yung guts mo na sige kahit ano pa yan, kahit hindi ako marunong sa architecture. Hindi ko course yun eh. Pero nagkasama-sama din kami ng like-minded people na may sufficient skills Yes. na pwede kaming bumuo ng company. So, may architect, may broker, merong baga makakabuo ka ng company from your skills. So, yun, yung binuo namin na ang passion ko talaga is marketing. Kumbaga out of marami na akong pinasok na industriya pero doon ko nakita yung sarili ko. Mhm. And then yun nga, kaka-attend ko ng mga seminars. I met Dex, siguro kilala mo si Dexter, oo. Oo, na parang yung nag-ignite sa akin na yung being a farmer na may farm ako, hindi ko ginagamit. Sabi niya sa akin, sayang. Mhm. So, bakit ayaw mo pakinabangan yun? Parang ako, medyo takot pa rin ako kasi kaya ko naman mag-multitask eh. Sabi ko, I can work abroad while doing my business. Yung, kumbaga, hati na kasi yung grupo namin, yung iba nakauwi na, yung iba nandun pa. So, tulong-tulong din kami to make it grow. Pero meron pa akong isang, yun nga, na-activate yung pagiging farmer ko kasi nga, na-introduce ako dun sa agribusiness. Yun. So, that's the time na sabi niya sa akin, but special mention kasi siya talaga yung nag-push sa akin na umuwi ka na. Mhm. Kasi wala ka nang gagawin dyan. Okay ka na rito. Ngayon, tas
yung mga tinatag ko noon, nag-multitask ako noon sa Singapore na habang nag-work ako, nag-i-invest ako na real estate and all, nagbunga na siya. After few years, nagbunga na yung paupahan namin. So sabi ko, okay, meron na akong, may backup plan na ako, may sweldo na ako pag-uwi ko. And then ito, yung sa totoo lang yung sa Versa, it's a startup company. Ang hirap. Siguro I'm sure all of you na kakarelate dun sa pagtayo ng business, yung minsan mawalan ka ng empleyado, yung gano'n. So, napakahirap. Talagang, minsan, hindi mo na alam kung isasara nyo na ba tong kumpanya nyo o tuloy nyo pa. Pero, lumalaban lang kami. Kasi nga, andun yung spirit nyo as na itaguyod yung business. Nasimulan nyo na tuloy-tuloy na lang. Baka next year okay na. So, yun lang yung nagpapaano sa amin. Ikaw naman, Maring Kay. Ako. Bakit mo, yung Ay, mga ginagawa pagbalik ko. mo dito, bakit mo pinili ang mga businesses na yan? Actually, opportunity knocks. So, Mhm. ginrab ko lang. How many knocks? 3. Knock-knock ba yan? Knock. Who's Hindi, there? talagang pag dumating yung opportunity for you to really go into Correct, that kind grabe. of business. Ako kasi grabber eh. Land grab. Hindi Uber. Hindi, grab ako. So grab Corn. lang. But Medyo then corny. you have to Joker. Joker grabber. So ginrab ko siya like yung sa farm. So actually nga yun eh, hindi sinasadya. Kumbaga para talagang pag nandyan sumasakto eh. Kasi nung time na yun, sabi ko na kay Ron, kaibigan kasi ni Ron yun. Sabi ko, gusto ko ma-meet yung kaibigan mo, kailangan ko siya ma-meet. Tapos laging busy, laging wala. So ginawa namin, take chance. Puntahan namin dun sa office na pinuntahan. Luckily, nandun siya sa Sunday, hindi mo kalain. Entrepreneur nag-work Sunday. Nung Sunday. So, take chance kami. Napuntahan namin, nakausap namin. So from there, we talk. And then, yun na, doon na napag-discussion ng bakit hindi mo So, doon na nabuo na we start a farm. Then, yung sa franchise naman, kasi ako mahilig kasi nga ako rin sa Singapore, mag-a-attend ako ng So, kaka-attend ko, yun. May opportunity ulit, nag-offer, ginarap ko lang din ang franchise. Okay. Tapos yung una din, di ba nga yung una ko yung school service? Okay. Din yun, in-offer lang, opportunity na naman, ginarap ko ulit. So, for all, okay Galing. naman. Kaya, yeah, happy. Okay. Happy. Sige. Well, Busy dito ba? kasi sa group natin, we have 1, 2, 3 farmers. Meron tayong financial advisor. Yun namang work from home. And / TGFI CTO. Bakit work from home? Okay. Singapore dati, kakarenew ng Pasko. Siguro mga 2 weeks pa lang, na-renew yung Pasko. At that time, sa SG, talagang alam mo yung grabe yung rejections ng mga past renewals. And then, biglang may dumating sa akin na idea, paano ko kikita ng dollars sa Pinas? Gusto ko sa Pinas. Gusto ko, kayang tapatan yung sweldo ko sa Singapore. So, na-discover ko yung working from home, how to earn dollars working from home. Nung nangyayari yun, alam mo, bigla-bigla, siguro mga 3 months lang, nagpasa ako ng resignation. Sabi ng director ko, na-caught off guard yung director ko eh. Sabi niya, may work ka na bang iba? Sabi ko, wala. Sabi ko, sabi ko, mag-work ako sa Pinas. I can earn dollars anyway, ang yabang pa. Ganun yung mukha ng manager ko, baliw yata. Scammer yata. Scammer. Makalimutan yung mukha yung haganon siya sa akin, yung sabi kong I can earn dollars anyway. Ganun lang siya. Naisip ko pag-isip ko, baliw. Sabi nung office mate ko, Nolan, sure ka? Kami na-reject yung pass namin. Hanap pa rin. Hanap kami ng hanap ng work. Ikaw, konti lang kayo na-approve ang pass, maging resign ka. Sabi ko, kita kong dollars sa Pinas. Kaya Yabang, no? lakas ng loob ko talaga. Grabe yun eh. Pag uwi ko ng Pinas, nag-focus ako sa skills ko. Pero actually ang VA or virtual assistant, just not for, even hindi ka technical. In fact, I know someone right now na nag-forgo to an employee, nag-retire, earning dollars right now. And I don't want to hype, no? Pero ang salary kasi ng VA or virtual assistant, may kilala ko $25 an hour. $25 an hour, how much yun? Mas palaki pa sweldo ng Singapore eh. Correct. If you USD can, yan, USD. USD. If you can earn that much, then what's your reason kung bakit ka mag-i-stay abroad? So I worked for VA mga 3 months. 3 months lang ako. And then dumami yung clients ko, hindi ko na ma-handle. Sabi ko, too much na to. Dami-dami ko ng, kasi ang client ko, hindi lang naman 1 eh. Umabot ako ng 5 ang clients ko. Imagine,
Yun ang maganda sa VA. Pag corporate employee ka, dapat isa lang yan. Or unless Dedicated part-time ka, ka. dedicated. But if Moonlighting you're working, ka dun sa Singapore. di ba? But if you're working from home, pwede kang kumuha ng maraming clients eh. Correct. Nung dumami na yung clients ko, nag-hire na ngayon ako ng mga web developer. Umabot ang 5 ang web developer ko. And I'm handling a lot of projects. Sabay-sabay, project managers ng mga VA. So, again, digital solutions, online marketing, may social media manager din ako that time. Pero sandali lang nag-focus dun eh. Kasi mas malaki yung, at that time, since strength ko yung web dev, doon ako nag-focus. Galing. So actually, yung gusto kong ituro na alternative sa mga OFWs, pati na rin yung mga tao sa Pinas na ang alam lang nila is kung paano kumita ng malaki by working abroad. Hindi. Maraming opportunity sa Pinas. Marami, sobra. Di ka nga magkanda ugaga din. Parang lahat gusto mo ano eh, Oo, grabe, lahat gusto mong subukan. gawin. Yeah. And imagine, ang normal na complaints ng Pinoy, napaka-traffic sa Pinas. Yes. Napakataas ang tax. Ano pa? Even if malakas ang bagyo, kailangan pumasok, di ba? Bagyo na, pumapasok ka, baha na, Immortal pumapasok nga ka daw pa. yung mga Waterproof, no? Yeah. Waterproof. Waterproof. But imagine, if you're a VA, you're working from home, hindi mo kailangan harapin lahat yun eh. Nasa bahay ka lang eh. Actually, ako hindi ko sabihin mo bored ka kasi pag na-bored ako, pupunta akong cafe. Doon ako work, dala ko laptop ko. Diba? And most na tanong sa akin, napakabagal ng internet sa Pinas. Paano na yan? Wala. Sabi ko, hindi. Kasi if you need to work from home, at least 2 Mbps of internet connection, good to go ka na nun. Yeah. So solve ang tax, solve ang traffic problem, weather condition, solve, ano ba? Kasama mo yung solve. family mo. Kasama family mo. You have more Office time. politics. Katipid ka pa. Wala kang Oo, wala kang kaya boss. naman. No transport. Kain ka na kain. Correct. Tataba. In fact, right now, yung mga VA kong friends, travel. Imagine, for example, pupunta ng Korea, pupunta ng Hong Kong, nag-work yun sandali. Mas May makapag-travel time sila. lang yan, di ba? Like 1-2 hours, okay na. Okay na yun. Parang Pero gusto ko yan- isama yung BA sa akin. Karamihan sila yung $25 an Sayang. hour the friend ko, working 4 hours a day. Mm. Yung mga project manager lalo. So 100. Not day. Isang time. O, di ba? Sabi ganun eh. Oh, apat Sabihin mo yung yan sa amin mamaya. So Off sa, the cam. sa lahat ng mga nakikurious, ano yung pinagsasabi ni Nolan, hindi naman po siya scammer. But marami na kasing Hyper lang ways po eh. siya. Hyper po siya. Hyper lang ako. Maraming ways to make money, especially if you're at home, no? Yun nga, you can try virtual assistants, o yan yung mga narinig niyo, yung odesk.com, freelancer.com. Para ka lang din nag-a-apply sa websites like Jobstreet. You just have to know kung ano yung skills mo over the internet. Social media ba? Kaya mong gumawa ng videos or whatever. Even secretarial positions pwede. Okay? Ang siguro pinaka-masayang type ng VA is yung friend ko, ang work niya is nag-Facebook. Hindi nagbibenta ng power or something in terms of Facebook, siya yung nag-moderate ng isang group. Okay. Facebook group. May yung company normally may mga Facebook group yan or Facebook page. Siya yung nag-moderate na yung ginagawa niya, they're earning how much laki. Wow. Very Yeah. nice. So, yung mga naku-curious how it works, we have an upcoming webinar this September 30. Of course, si Nolan yung ating speaker for that webinar. Si Nolan kasi is also our CTO or Chief Technical Officer in TGFI. Aside from that, of course, si Nolan kasi doesn't need to work naman in TGFI in 8 hours a day. Nasa sa kanya yun, no? Pero pagka free time niya, lagi niya nakikwenta, he does the VA work din. So, you can learn from him. So, yun, i-comment na lang namin for you to know the link that you need to register. Ayan, medyo napapahaba yung usapan natin ng konti. Oo nga. Kwentuhan, Yes, no? So, 5 hours ang yung dami- lalakayan. Oo, Akala mamaya natin- pa tayo. Alas Tayo 12. dyan. Tayo dyan, may earn Siguro. ka lang ano. Ito na lang, I'll give one question sa inyo lahat and all of you must give your answer. Sige. Kung ang aking katanungan, ito kanina nasabi ko na, no, pero sige, ito. Kung meron kang isang one-liner word of wisdom na gusto mong sabihin sa mga kapwa nyo OFWs na watching, and even mga ka-TGFI watching. Okay? One-liner, even two-liners, basta anything that lagi mong masasabi na I always practice this. This statement inspired me up until today na full-time na ako. Ano yun?
Kung na mauna ba ako Sige, maunahan? ate, go. Ano, focus. Yun. Yung feeling ko yung talagang kailangan mag-focus Simple ka. lang, focus, Kasi tama. pag talagang na-distract ka, pwede kang, di ba, yung ibang, yung talagang passion mo, baka hindi mo na matuloy or yung mga goals na talagang nire-reach mo, baka matagalan. So, kailangan mo talaga mag-focus. Ako akala ko 2020 pa makakauwi. Pero trinay ko talaga mag-focus nung nasa Singapore ako para magawa ko na. Yun. Tama yan. Ako niniwala ako dyan sa focus na yan eh. Kasi same nung sa'yo, nung pagka-apak mo, sabi mo sa sarili mo, papatayo mo yung bahay, yung building. Sa akin din, nung pag-apak ko sa Singapore noon, first day ko as an OFW, I told myself, in 2 years, from that day, I'll go home in the Philippines for good. So, I was able to do it. So, talagang focus na kailangan ko. Ano yung sinat ng utak mo yun? Yun talaga. And then you can work on that. Yes. Sobrang relate. Hashtag relate. Relate much. Yeah, Okay? relate Sino pa? much. Sinong gusto mag-share one-liner words of wisdom? Sige ako. Sige. Plan, set, fire. Okay. Okay, you have to plan, then you set everything yung sa plan mo, then you fire it. Okay. Go for it. Plan, set, fire. Yes. Wow. Malalim. Ako na. Sige. Ako get out of your comfort zone. Kasi Kasi kung hindi mo itatry, paano mo malaman kung True. para Tama. ba sa'yo? Yes. Yes. So, get out of your comfort zone because there is no growth in comfort zone. Yeah. Kasi comfort zone na yun, parang growth doon. Oo. Correct. Yeah. So, you need to get out of your comfort zone. Ako niniwala ako kay JM na talagang get out of his comfort zone yan. Kasi ngayon, BMW. Yan ako. Uy, hindi yan. Wow! Wala Isa ka na! dyan, Mabel. Yung ba yung pinark na yun, Oo. tinatanong niya kung saan Parang pwede Ed Boss mag-park. Kaya na. pala. Lahat kami nag-Uber lang, tsaka nag-grab. Grabe. Actually, ako yung driver nyo, di ba? Ako yung nag-Uber Ay, oo eh. nga pala. Sorry. Oh, how about sa inyong dalawa? Sa akin, sabi ko sa kanila yung mga gustong umuwi, nangangarap mag-business sa Pilipinas. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Wow. Yes. So, wag niyo nang saka na lang. Oo. To procrastinate. Wag na. Yeah. So, Tama. the best Wag na mag-isip. day. Ngayon. Medyo. How about you, Nolan? For me, bro, don't be afraid to make mistakes. Kasi ang daming, yung iba talagang matalino, ang gagaling. Pero takot naman gawin kasi takot magkamali. Pag nagkamali ka, move on. Improve mo hanggang sa ma-perfect mo. Grabe, ang dami nyo pang gustong sabihin pero hindi naman kailangan na ubutin tayo ng 24 hours dito. Pero sige, kasi maraming mga nag-comment. So siguro dadaanan natin some of the questions ng ating mga ka-TGFI. So bago natin daanin yung mga questions, mag-hello muna tayo ulit. Hello kay Miss Petty Angguluan from Hong Kong. Ayan, si Romeline, tune in late, sayang, pero you can replay naman. Yan, si Jennifer from Hi Nolan Hi, Ate. daw. Hello Floyd, hello. Ayan, Hi Ate Sandy daw kay Ame. Sino si Ame? Ayan, may fan club. Ay, talaga? Yes. Ito naman, watching from Luxembourg. Oh, di ba? Si Dinah, Luxembourg, Quiapo. Okay. Watching from Singapore, Melfor Sig. Okay. Si JR Acuña, Singapore din. Yes. Okay, watching from Kuwait si Antonio Marquez. Australia naman si Miguel Canete. Hello naman sa aking cute na si Ali, aming baby. He's crying at the background. Okay. And yan, we already have the question. Si DB Calen. DB, I was with M1 before. Ayan. Ilang taon bago pa mo? Ito na. So the questions start to come in. I'm going to entertain the questions ng ating mga ka-TGFI. Siguro na lang, I'll be giving the questions. Anyone can answer para at least may entertain natin yung mga ka-TGFI natin. Okay. Randy Amor, is it advisable to look for a day job in the Philippines first and then start farming the business slowly to make sure there is steady cash flow while waiting for the business to generate income or money? Sino ang gustong sumagot? Ano yan? Yeah. Base yan sa Philippines? Yes. Day job daw in the Philippines. So let's say magpa-for good siya sa Philippines. Gusto niyo muna siguro maghanap muna ng trabaho. Advisable ba yan? While naghahanap ng trabaho,
binibuild slowly yung business. What do you think? Parang sa akin. Parang hirap. Sa akin pwede naman. Mhm, mhm. Oo, kasi kung lalo na kung hindi pa talaga na-set mo yung finances mo for the Mhm. business, di ba? So, kasi, nagwo-work yung business mo, pero paano kung naubusan ng fund? Importante hindi maubusan ng fund ng Funding. businesses. Oo. Oo, Dapat so, meron siyang buffer. But then, ang key dyan is you have to have trusted person to handle your business. Mhm. Yun lang. If you want to do it part-time. kumbaga. Sige. How about ito? Kay Exande Bacolod, magkano ba ang needed para makapagsimula sa isang negosyo? Given na meron siyang sarili ng savings, may binubuo na siyang sarili niyang emergency fund, may UITF na rin siya, may stocks na nagra-run na ng 1 year and 4 months na ini-invest niya. And right now, he is 9 years and 7 months ng OFW sa UAE. Ano sa tingin niyo? Magkano yung ideal na business? Depende. I think ito. sa ano, Depende sa sa anong klaseng Tama. business. Yes. How about, Yun muna. sige, for your end, GM, sa field mo, as a financial advisor. Yung sa amin kasi, since ang ginagawa ko, ang advocacy ko is same as TGFI, we help people how to prepare for their future Mhm. financially. So kung iyon kung pares tayo ng value, pwede kang mag-start dito kahit 5,000 lang. Yeah. 5,000 pesos. 5,000, magpapa-license ka lang sa insurance commission. Tapos, pang initial income or money to meet people. Pero, not necessary naman yun. Okay. As long as you have the passion Yes. at yung value nandun, yung ginagawa mo na nandun yung desire mo Yes. na tumulong kahit sa kapatid mo or ka-office mate mo o friends mo kung paano siya mag-i-invest, magsisave. Yun lang yung kailangan. So in short, minimal capital Oo. as long as nandun yung interest. Yes. So, ito, pwede mo din siyang gawin kahit part-time. So, sa mga gusto mag-part-time, pwede rin mag-financial advisor. Okay. Sige. How about yung mga farmers natin dito, yung tatlo nating mga nagpa-farms? Okay, ano or magkano yung kailangan nilang i-prepare? For Sabi niyo, farm? siyempre siguro as a simple farm, ano yung money Okay, making farm? simple farm. Yeah. Simple lang. Simple lang. Ikaw na tayo. Hindi naman siya kunwari, Simple lang naman. yung kasi yung sineset up ko ngayon medyo big scale na siya. Mhm. Pero kung mag-start ka from small scale, siguro kunwari sa kambing, Okay. mga 10 to 10,000. 15. No, 10 to 15 na kambing. 10 to 15. So let's okay. say mga times 3,000. So 30,000. 30,000. And then alagaan mo lang sila ng maayos Yes. and then magdadami na yun eh. So, yun. Pero kailangan mo rin kasi ng mga operational cost yung mag-aalaga. Pero kung ikaw, pwede rin. Mag-attend ka lang ng mga training sa Department of Agriculture, ganyan, yung mga free na training. Yung 10 to 50 ba? 10 to 15 na 15 yun. na Na kambing. Yung 10 to 50, ano ba yan? Dapat iba't ibang lahi? Hindi, Or dapat dapat medyo focus ka din sa kung anong lahi ang gusto ano mong particular? alagaan. Okay. For example, if dairy goat or Okay. meat goat, dapat alam mo yung direction mo. Dairy or yan, pagatas ba siya? Oo, Or gatas. pakatay? Or Okay. for meat production. For meat, oo. So, Okay. yun. From there, makakapag-isip ka na kasi kung ano yung pwede mong gawin sa business. Kunwari, Okay. kung sa dairy, marami ka na pwedeng gawin nun. Either yung milk production, Okay. or gawa ka ng goat. Malaki So, sa goats mo. so marami pwedeng gawin sa kambing, walang tapon. Okay. Even their manure, pwedeng Okay. gawin fertilizer. Oh. Oo, so siguro pag small scale, mga 30 to 50K. Pwede Tapos, na. Okay. yun nga lang, kung dapat sa'yo rin yung lupa. Pag Okay. wala, kailangan, may mga program Yes. naman dyan for that. Sino pa? Sinong for other ano? Sa akin naman, mas-share ko dyan, pwede kang mag-start ng sa agri. Siguro, I think, para sa akin pwede kong gawin, or pwede nyo rin gawin actually, na mag-invest kayo ng 100 pesos lang. Okay. Bumili kayo ng luya, Okay. tapos patubuhin nyo lang Test sila. muna. Test mo sila. Test mo. And then yung mga hindi nyo ginagamit na lot, yung idle lot, let's say, tapos itanim nyo lang siya doon, hayaan nyo lang sila. Actually, Ganda. 7 to 9 months ang period niya para anihin mo siya. Depende yun sa sa yaman or taba ng lupa. So, hayaan mo lang siya. Siguro konting delayed. So, ganun lang naman yun eh.
hayaan mo siya, and then magkano ang per kilo ng luya ngayon sa 60 pesos. Siguro worth 100 pesos, patubuin mo lang siya, yung tinatawag na ginger shots, yung mga sibol-sibol na yan. Ipilasin mo lang siya, and then i-ano mo siya doon. That's it. Yeah. Wala ka nang kailangan yung katulad ng yung kung iba yung natatakot sa stocks, yung other assets na pwede lang masyadong risky, yun hindi siya risky kasi nandoon lang siya, hayaan mo lang siya. Parang unlike yung ibang nakita ko na pwedeng gawin na ito pala, ito yung age. So, maraming pwedeng gawin. Small Tsagain mo amount, lang talaga. tsagain mo lang, and then aral. Yun yung sasabi ko lagi, invest yourself, tapos invest din sa knowledge. Tama. Actually. Correct. Yun ang kailangan actually. So sabi ko, hindi ko kailangan maglabas. Actually, tinatry ko talaga para maikalat ko yung Yes. information. Kasi may mga kababayan tayo actually na ayaw talaga maglabas. Yung iba na farmer na wala talagang ganung kalaki. Oo. So sabi ko, i-try ko ano ba yung pwede kong Yes. i-ambag dito sa industriya ng agriculture o sa mga ibang kababayan natin na pwede kong gawin, i-share ko at the same time. Ang hirap, hindi ako huminga. Ang hirap Parang ito. tuloy-tuloy. So ayun, so sabi ko, kung may iba na pwede kong gawin, try ko muna. Para at least ma-prove ko sa kanila na kaya. So para walang rason, walang dahilan na ang hirap naman yan, hindi ko kaya, wala akong capital na ganyan. So Oo. so ngayon, sabi ko walang rason para maghirap ang Pilipino, Totoo. maghirap ang isang family na sabi walang trabaho, Tama. etc. So wala. So kaya mag-survive actually. Okay. So yun po. So ito, medyo sinisignalan na tayo ng ating production team. Overtime. Siguro mag-entertain tayo ng last 2 questions na lang. And then, sorry, pwede ako pasalamat sa Sure. So gusto ko rin magpasalamat pala doon sa tumutulong sa at the same time yung sa DA, sila Miss Josephine Munoz and then si Miss Curly. Ayun, maraming salamat sa inyo. Hello. Ayan. Sa lahat ng team diyan sa Sambales. Maraming salamat at doon sa iba pang tumutulong sa akin. Guys, thank you. Ayun. Okay. And then, visit rin po nila yung nag-plug. mo yung Bill Green, Pwede. Bill Green yung page ko, yung Bill Green, yung mushroom. So, visit lang nila yun, www.billgreen FB /Billgreen 5/15/2016. Okay, sige. Ito, we'll entertain 2 more questions. Ito kay Resty. Gusto ko ibato yung question na to for Nolan, no? What type of business you can suggest to start while being an OFW? Okay. Resty, maganda yung question mo, no? Sa kayo sa nag-question ka din sa Exende, I think Exende ang name niya. If how much? If you'd like to work from home, how much? Okay, ito lang kailangan mo when you want to work from home. First, laptop. Okay, laptop. Internet connection. That's second. Third, enroll ka sa webinar, 500 pesos, and I'll teach you how to work from home. Okay? Regarding sa question ni, may name ulit? Si Resty. Si Resty. Yes. Okay, I'm a former FW in Singapore, and the good thing about working from home is you can work anywhere. Sabi ko nga kanina, yung friend ko, ano siya, nagka-travel, okay? Nagka-travel siya palagi, pero nag-work din siya. So, like, last time nasa Hong Kong siya, 4 hours, at least nag-work siya just to earn. So, ikaw, pwede ka mag-start. Yun yung maganda sa business na to eh. You can start and work anywhere you want to. Actually, perfect siya for OFWs and perfect siya sa mga Pinoy na sawa na sa corporate life and sa mga Pinoy na gustong kumita ng dollar while nasa Pinas. Okay. Sige. Let's entertain one last question. Sige. Okay. One moment. Ito, kay Ray Pascual, medyo malalim yung question niya pero parang maganda itanong eh. Okay. Do you agree that any success in business has something to do with good entrepreneurship skills, which I consider a talent inherent to oneself? And our Miss Universe question goes to... Sino gusto sumagot? Parang nagtawa. Naniniwala ba kayo na that any success in business has something to do with good entrepreneur? Kailangan ba innate niya na sa sarili niya yung kailangan pusong negosyante ka ba Yes. talaga? Yes, tama. Sige, ako sasagot. Yes. Oo, naniniwala ako na kailangan innate sa'yo yun. Yung marunong ka makisama sa tao, isa pa yan, isang magandang value isang magandang skill ng magiging entrepreneur yun. Yung how you deal with yung workers mo, Yeah.
yung colleagues or Yes. yung business to business. Mm. Isa sa ano yan, I want to add that. importante sa amin. Network. Kasi Yeah. yun yung ginagawa namin ngayon, nag-network kami no? Yes. For the business. Kasi Correct. syempre yung sinasabi mo nga, business to business, Yes, diba? yes. Oo. Kailangan yan eh. Correct. And business to consumer. Dapat hindi ka masira. Yung word of honor, isa pa yan sa Yes. sa pagiging entrepreneur, yung sa pagiging entrepreneurship na ang tawag na? Yun, naligaw na ako. So, yun nga, yun yung parang para sa akin, kaya ako as an entrepreneur, yun yung mga values na pinahalagahan ko in our business. Di ba, minsan malugi ka na, basta wag ka lang masira sa kliyente mo. Yun yung, Saka huwag sila matatakot actually. oo. Yeah. Subukan nila kasi minsan malalaman mo lang, ay meron pala akong ganung kakayahan Oo. na may sa business pala, meron pala akong ganung kaalaman or ganung kakayahan na hindi ko pala natutuklasan. Why not, di ba? Huwag silang Yun. matatakot Oo. na isubukan. Tsaka for me, natututunan Yes, yun. tama yun. Napag-aaralan. Napag-aaralan. Oo, napag-aaralan yun. So, step by step lang. Huwag Yes. yung biglang Biglang madalian, buhos. biglang buhos. Step by step. So, the best. Sige. So, eto, I'm sure you guys, marami tayong na-share ngayong araw. But of course, yung mga ka-TGFI natin na nanonood, they want to know more, learn more about you, or kung ano man yung mga pinopromote yung businesses. Kasi kahit na feeling natin na marami pa kayo sabihin, medyo kinukulang tayo ng oras. But of course, you guys can promote. So, siguro we can start with JM. JM, anything that you want to, paano ka mako-contact ng mga ka-TGFI? Right now, we have upcoming events, Cashflow 101, sa mga taga Makati na nag-work. So, October 4, after office, habang traffic, pwede mo na kayong mag-Cashflow 101. Ito, this Friday. No, next Tuesday Next pa. Tuesday, okay. October 4. Okay. October 4. Okay. Yun kasi, kung wala pa kayong syempre kakayahan para mag-business, dun kasi sa game na yun, while playing, you will learn how to manage your finances, Yeah. how to invest in stock market, mutual funds, how to invest in real estate. So, doon, okay lang na magkamali ka kasi it's just only a game. So, para ma-apply siya in real life. Mhm. So, it's a good avenue to start para sa mga beginner. Magandang ano siya. At the same time, you will meet also like-minded people. So, nandun yung mga iba't ibang tao na same kayo ng mindset. Yun yung Okay. mahalaga muna Dapat muna ang mahalagang ma-store sa atin yung ating mindset bago yung action. Okay. So, at i-add ko kanina, dapat okay lang maging ano ka, entrepreneur or businessman, pero dapat yung discipline as employee discipline. Mhm. Ganun dapat. Kasi sa negosyo, you are your own business ni. Ikaw na yung boss. So, dapat panindigan mo talaga siya. Ganun siya. Ayun. Okay. Thank you. Thank you, JM. Ayaw mo pa tumigil. Sabi ko, promote mo lang sarili mo. Joke lang. Ikaw Ate Randy. Okay, so ako, yung dalawang business ko, promote ko lang. Visit nyo yung www.berzaglobal.com kung yung may mga condo dyan na magta-turnover na we can do interior design for your unit and your house or kung meron kayong mall na papagawa. Wow. And then, yung isang website ko, www.farmcradle.com. Yun yung sa kambingan. So, marami rin akong vlogs na pinupost on regarding goat business and kung ano yung pwede magawa pa sa kambingan. And tomorrow, nasa Department of Agriculture kami, nung isang partner ko, si Dex. Mayroon kaming seminar doon about rice farming. Pero nandun ako for support. And October 6, AgriLink sa Expo. So, andun din kami. So, you can visit our booth. Wow. Kita tayo doon. Kasi ang Kita tayo. farmcradle.com kasi ang farmcradle kasi isa sa farm of DB Bower Farm. So, siya ang tatay farm ko. Oh, wow. Okay. Thank you. Ikaw naman, Miss Apply Kay? ko ulit. Yes. Okay, visit our page sa Facebook. The Padbin Inc. We're doing a cacao farm, no? Na magiging tsokolate. But right now, nasa growing stage pa lang kami. So, bata pa. And but we are cooking something like we're planning to put up a manufacturing. So, pag okay na yon, products please, support our products. Wow. Okay, and then another Magkakaroon kayo thing ng is, sarili niyong chocolate. ano, Bars. Pwede ba kami pumasya dyan anytime? pag
Pag okay na. Ayun. Niluluto pa lang. Wala pa. Tapos, yung sa water station, sa mga gusto mag-franchise, remember we had a talk Yes, here, yes. H2O Life Source. So, just visit the page of H2O Life Source, my town, Calayan branch. Then we'll answer all your questions or any of your queries. Then we are also offering dealership and distribution ship for the alkaline water. So if you're interested for that small business to start with, please visit our page. H2O Life Source. Yeah. Okay. How about si Billy? Billy, anything that you want to Ayun. promote? Yeah. Muli, kung gusto nyo visit yung page, type nyo lang Bill Green. Then maglalabas na yun. Lalabas na dun yung mga mushroom, etc. And then, huwag kayong mahiya magtanong sa akin. I'm free anytime. Magtanong kayo. Huwag lang yung kasagsagan ng sarap ng tulog ko. Hindi ko talaga kayo malasagot. And then, by end of this week, 28 to 30, nasa Nueva Ecija ako. See you there po. Magkakaroon kami ng survey for sa mga farmers. Wow. And then, Magsa-seminar ka doon? let's see. Puntahan mo So, rin. basta, Nueva Ecija po. Nandun po Nueva kami Ecija. 3 days. So, kita-kita po. About ikaw, Nolan? Okay, for me, always support TGFI. Of course, being the chief IT officer of TGFI, because TGFI is not just a company who helps Filipinos to learn personal finance or business or entrepreneurship. TGFI is actually, for me, a way of life. Okay, and aside from that, if you hate, second is if you hate politics, office politics, you hate traffic, you hate bad weather, you want to earn dollars, enroll the webinar on September 30th. Yes. Okay. Yung link for that webinar is already commented dun sa ating comment box. Check nyo na lang or check our fan page. You'll see the link there. Register lang kayo. No? That will be September 30. That's 7 p.m. That's another paid webinar of TGFI. Of course, from time to time, nagko-conduct tayo ng paid webinar because we always say, no, financial education, it has a value. So, it's just right for you to invest in your education. So, and yes, hello to Ate Maisel. Thank you for watching, and of course, we'll be having a seminar this coming Saturday in Davao. Welcome naman kami ng mga grupo ni President Duterte. Okay, we'll be there. Wherein we'll be conducting seminar with Philo Cooperative. So, ang ating location, that will be in, masan yung location? GSIS Building, Global Impact. Yan. Well, of course, kanina may nag-comment na nandun naman yung page. I-comment ko na lang ulit, no? Okay? Other upcoming events, yeah. Well, yun nga, attend kayo ng cash flow of TGFI Makati and TGFI Manila. Ayan, puntahan nyo lang sila. Siguro after this live stream, i-comment natin yung mga links going to their pages, no? Alam ko medyo marami yung sinabi nila. Comment natin para hindi kayo malito. Okay? So, ayan. I'd like to promote din, this Saturday, 3 p.m. for people who wants to be part of Philo Co-op, okay? 3 p.m. I'll be here sa office ng Philo with our IT executive, Patrick. So, punta kayo dito, attend kayo. You'll see me live, and Patrick, I'll teach you everything about Philo Co-op. Okay. So, ayun. Thank you very much again to GM Atienza. Thank you for joining us. Si Ate Sandy Santos. Thank you. We also have Casey San. We have Nolan Lazaro. And of course, si Billy Billones. Dati Milyones, ngayon Bilyones. Ayun. Ayan. So, Paano ko uwi? Trilyones na bro. Trilyones Paano na. No, wag na. Bilyones na lang. So, ayun, thank you guys for watching us again. Thank you. Ang dami nung nanood. So, Hi. maraming salamat mga ka-TGFI. See you again next Thursday. Right? See you again next Thursday, 7 p.m. I-announce na lang namin kung anong topic. Maraming salamat. See you again. Bye. Bye.